So ano, tuloy tayo mamaya? Teka lang. Anong tuloy? May gagawin na mamaya. Che, mamaya na natin gawin yan. Kaya Gala nga. muna tayo. Di ba, Angelo? Hoy, nakikinig ka ba? May nakita kasi akong libro na kakaiba sa lahat. Patingin nga! Tunay nga na bago ito sa paningin natin Kwento pala ito tungkol sa kalikasan. Sure ka? Sige nga, basahin mo nga. Sa isang mapayapa at malayong lugar, may mga batang magkakaibigan na tawagin natin sa pangalang Adi, Ann at Aya. Masasabi nating napakaganda ng kanilang pagkakaibigan dahil mula bata hanggang pagtanda ay nananatili pa rin silang magkaibigan. Si Adi ang nag-iisang lalaki sa grupo nila. Habang sina Ann at Aya ang dalawang dilag na itinuturing ni Adi na prinsesa o kapatid na niya. Patingin nga. Kayawak nga. Ngunit, sa isang hindi inaasahang pangyayari, biglang nagbago ang ikot ng mundo. Dahan-dahang nagbago ang pakikipagsalamuha ni Adi kina Ann at Aya. Sapagkat si Adi ay nagkagusto sa isang napakagandang dilag na nakilala lamang niya sa isang ilog, na kung saan noon ay sabay-sabay ang magkakaibigang pumunta roon upang mag-igib ng tubig. Hindi mawari ni Aya at Ann kung ano ang kasalanan nila kay Adi. Kaya napag-isipan nilang obserbahan si Adi. Talaga ba? Isang araw, napag-isipan nila Aya at Ann na sundan si Adi sa ilog upang makita nila ang magandang dilag na sinasabi ni Adi na kanyang nakilala. Ang pangalan ng dilag ay si Lyra. Dahil sa kagandahan ni Lyra, tila namangha rin sina Ann at Aya. Ang ganda niya ay hindi nakakasawa. Para siyang anghel sa kalangitan na ibinaba sa lupa. Ani ni Aya. Masaya at payapa nagkukwentuhan sina Adi at Lyra habang ang dalawang dilag naman ay patuloy na nagmamasid sa kanilang dalawa. Ngunit malaking pagtataka nila noong nakita sila ni Lyra ay tila ba nag-iba ang kanyang wangis at kulay ng kanyang mata. Natakot sila sa kanilang nakita. Agad silang tumakbo at umalis sa lugar. Uy guys, nandito lang pala kayo. Anong ginagawa nyo? Babasa kami. Babasaan? Sa kalikasan. Kayo nagbabasa dito? Ang ingay dito? Kaya nga, ingay. Gusto nyo bang sumama sa akin? Magbabasa tayo doon. Walang doon sa kabilang kanto. Tara! Ikaw, baka gusto mong bumasa. Tingin nga. Kinabukasan, nang magkita-kita na ang magkakaibigan, ikwinento ni Ann at Aya ang kanilang nakita ngunit hindi naniwala si Adi sa kanila. Pagkos, nagalit ito at nagsabi. Hindi niyo siya kilala. Wala kayong karapatan na husgahan siya. Nang marinig ito ni Ann, nag-alinlangan siya at nagtanong. Pero Adi, may nakita kami na tila kakaiba kay Lyra. Hindi siya katulad ng ibang tao. Umiling si Adi at sinabing, Minsan, ang mga tao ay hindi natin naunawaan. Kailangan mo lang bigyan ng pagkakataon si Lyra. sa kabila ng pagtanggi ni Adi, nagdesisyon sina Ann at Aya na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon kay Lyra. Nagplano silang bumalik sa ilog upang mas makilala ang dilag at alamin ang katotohanan. Pagdating sa ilog, nag-ayos sila ng paraan upang makasama si Lyra. Nagdala sila ng mga bulaklak at nagmukhang natural sa paligid. Nang makita ni Lyra ang mga ito, ngumiti siya at lumapit. Salamat sa mga bulaklak, sabi ni Lyra. Napakabuti niyo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Ann at Aya na may kakaibang bagay na nangyari. Sa bawat pagtawa ni Lyra, tila may mga anino sa likod niya na kumikilos. Parang may mga bagay na hindi nakikita ng iba. Biglang nagtanong si Aya. Lyra, saan ka ba galing? Parang may ibang aura ka. Lumihis si Lyra ng tingin, nag-atubili bago sumagot. Ako ay galing sa isang lugar na hindi ninyo maabot. Pero huwag kayong mag-alala, masaya akong nandito. Sa mga salitang iyon, nadama ni Ann ang isang malamig na hangin at tila nagbabadya ng panganib. Adi, parang may mali. Hindi mo ba nararamdaman na parang may tinatago siya?
Ngunit si Adi ay abala sa pagtingin kay Lira. Tila na i-inlove na tuluyan. Teka nga, ako na magpapatuloy. Maya-maya, nagpasya si Lira na umalis. Nang bumalik si Ann at Aya kay Adi, nagpasya silang ipakita ang kanilang mga natuklasan. Ngunit, tila hindi na talaga mapaniwalaan si Adi. Dahil dito, nagpasya si Ann at Aya na gumawa ng isang plano. Magkasama silang nagplano upang sundan si Lira sa kanyang tunay na tahanan. Sa kanilang paglalakbay, natutunan nila ang kahalagahan ng pagkakaibigan, tiwala at ang pakikipagsapalaran sa mga bagay na hindi nila alam. Ngunit ano nga ba ang matutuklasan nila sa likod ng misteryo ni Lira? Sa kanilang pagbabasya na sundan si Lira, si Ann at Aya ay naghanda ng ilang mga kagamitan para sa kanilang paglalakbay. Nagdala sila ng mga pagkain, tubig at mga piraso ng sagradong bato mula sa kanilang komunidad. Mga batong sinasabing may kakayahang magbigay proteksyon laban sa masasamang paniwalain. Kasabay ng kanilang lakas ng loob, isinama rin nila ang kanilang mga dasal para sa kaligtasan. Habang palayo sila ng palayo, napansin nila ang maliwanag na tila bumabalot sa bawat puno at anino. Sa isang bahagi ng kagubatan, nakita nila si Lira na nakaupo sa gitna ng makikinang na halaman, kasama ang ibang pangnilalang na nagbabago ang anyo sa bawat paglingon nila. Nanginginig si Ann at Aya, ngunit nilakasan nila ang loob at nagtanong. Sino ka ba talaga, Lira? Nakatinging tumingin si Lira sa kanila, ngunit hindi sumagot. Ako lang naman ang diwata na nagbabantay sa lugar na nilapastangan ninyo. Ano? Diwata? Ano ba ang winiwika mo, Lira? Hindi namin maproseso sa aming isipan. Nakalimutan nyo na ba ang ginawa ninyo? Tingnan nyo at pansinin nyo kung paano nyo sinira ang aming tahanan. Ang dating maaliwalas at napakagandang tahanan ay nasira dahil sa inyo. Ganyan ba talaga kayong mga tao? Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng iba kung meron ba kayong masisira? Pasensya na po. Hindi po namin sinasadya na magtapon ng basura sa tahanan ninyo. Patawarin niyo po kami at pangako po, magbabago na kami. Huwag niyo lamang po kaming patayin. Kung ganun, patatawarin ko kayo at sana wag na ninyo itong uulitin. Itapon ninyo sa tamang lalagyan ang mga basura at nawa ay mahalin nyo ang ating kalikasan. Maraming salamat, Lira! Makakaasa kang hindi na namin uulitin ang mga maling nagawa namin. Simula noon, naging magkaibigan na sina Ann at Aya, Adi at Lira. Nagkaibigan din sina Lira at Adi at nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Habang sina Ann at Aya naman ay maging isa sila sa mga taong nangunguna para sa advokasya ng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Mula noon naging payapa at maaliwalas na ang lugar nila. At dito nagtatapos ang kwento. Tunay ngang maganda ang ating kalikasan, no? Oo nga, tunay na maganda kapag pinapahalagahan natin ito. Kaya kailangan natin itong pahalagahan dahil tayo rin mismo ang makikinabang.